What's up, JP here and welcome to JP Investing. So today gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga unique experiences ko kung ano nga bang feeling ng pagiging only investor sa buong angkan mo or sa clan mo or sa pamilya mo. Kung iniisip mong ikaw lang ang nag-i-invest sa stock market sa pamilya mo, well, hindi ka nag-iisa. Ako rin, at promise, may halong saya, inis, pressure at minsan comedy pa. So simulan na natin. No? Well, sa kultura nating mga Pinoy, pag sinabing investment, usually yan lupa, bahay, kotse o kahit alahas. Yung nanay mo mas gugustuhin bumili ng hikaw na gold kaysa bumili ng shares ng Jollibee. Imagine family reunion. Yung pinsan ko, kwento niya bagong phone niya. Yung tito ko naman, proud sa nabili niyang 24 months na installment na ref. Ako naman, tahimik lang at sobrang saya dahil solid yung nabigay na dividendo ng DMCI. Well, pero hindi naman yun para syempre i-share ko pa, no? Alam ko naman na wala silang idea sa mga ganyan. And at that point siguro, sanay ka na. You become the weird one, no? Ikaw yung laging may kakaibang sagot pag pera yung topic. Pero syempre, hindi lahat smooth sailing. Wala akong tito na trader or lolo na magtuturo sa akin ng stocks. Ako yung unang sumubok, kaya lahat ng pagkakamali ako lang makakaranas. Yung unang bili ko ng stock, akala ko kinabukasan mayaman na ako eh. Pag check ko after 1 week, lugi agad. Masakit pero doon ako natuto. Hindi lahat ng tao may intindihan ng stress ng portfolio red days. Yung ikaw lang ang nag-worry kung bakit bumababa yung Ayala Land ng 5% today. Samantalang yung mga kasama mo chill sa panonood ng teleserye. Pero every mistake may lesson. Natutunan ko na hindi ito get rich quick scheme. It's about patience, discipline at tamang research. Ang pinakamalaking nabago sa akin, mindset. While most of my relatives depend sa sweldo o maliit na negosyo, ako natutunan ko na ang pera pwede palang kumita ng pera. Yung dividendo, kahit maliit parang magic. Tulog ka tapos may pumapasok na kita. At doon ko na-realize na hindi lahat ng tao naiintindihan ng power of compounding. Kaya kahit ako lang ngayon lang sa pamilya ang nag-i-invest, I feel na I'm one step ahead in terms of financial mindset. Minsan naiisip ko, baka ngayon ako lang. Pero someday, baka hindi na. Maybe yung kapatid ko, pinsan ko, future kids ko, ma-inspire din. Kasi nakikita nila na it actually works. It's like I'm planting mango tree. At first, lahat sila skeptical. Sayang lang yan, ang bagal lumaki. Pero pag nagbunga na, ayun, lahat sila gustong makikain. So even if I feel alone today, I know I'm actually investing not just my money but also my mindset for the next generation. And then, nandyan na rin yung mga Facebook friends mo na magsasabi, paano gawin yan? Unti-unti nagbabago na ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging parang aduan or weird na nagiging interesting ka na. May mga pinsan na lalapit, uy, paano ba gawin yan? Gusto ko rin matuto. Dito na nagsisimula ang real challenge, ang maging instant financial guru. Imagine trying to explain technical analysis, fundamental analysis, dollar cost averages at diversification. Pero masaya rin, nakakatuwang makita na unti-unti silang nagiging open-minded. Ang unang tanong, magkano ba kinikita mo dyan? Ngayon, anong broker ba ang maganda? O kaya anong difference ng preferred shares sa common shares? Nag-iiba na yung usapan. Minsan may magpapakita ng mga screenshots ng sarili nilang investments. Ayos yun, progress. Ngayon siguro kung tatanungin mo ako kung anong gusto kong mangyari sa future, well, gusto ko hindi lang ako yung maging investor. Sana eventually lahat kami. Imagine may mga gatherings na chismisan kayo ng mga magtutropa, magpipinsan, magbabarkada, na ang topic ay mga stock market updates, bagong IPO, strategy, or investing. Masaya siguro yung ganon. Pero for now, tuloy lang ang laban. Patuloy lang ang pag-aaral, pag-i-invest at pagiging living proof na pwedeng kumita sa stock market. Lalo na para sa mga Pinoy na ready na matuto at maging financial literate. Kaya sa mga kapwa ko, only investor in clan, taas kamay. Alam kong hindi madali pero keep pushing. We're not just building wealth, we're also paving the way for our family to achieve financial freedom. So that's my experience on being the only investor in my family. Eh ikaw, may similar experience ka rin ba?
Share your thoughts naman dito sa comment section natin, and don't forget to like, comment, and subscribe. And yun lamang po, maraming salamat. JP out.